Igan, 3 sanggol ang inabandona sa magkakaiwalay na lugar sa bansa ngayong linggo. Pasintabi po mga kapuso, isa sa kanilang putol na ang paa na matagpuan. Saksi si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Putol ang kanang paa at bali ang kaliwang tuhod. Yan ang kalunos-lunos sa sitwasyon ng isang babaeng sanggol na iniwan sa isang bakanteng lote sa Barangay Tiza, Rojas City, Capiz. Ayon sa mag-asawang nakakita sa sanggol, tinangay ito ng kanilang aso at iniwan sa kanilang bakuran. Tani makonsensya ka man blaw, kay kaluluyo yung bata. Damo galing ka pangita sa bata, ang gusto makabata tapos ikaw ginausikan mo lang. Tapos wala ka konsensya, paano nang imo bata din yan ay okay na tanay buhay na, problema wala na siyang siki. Ang Rojas City Police nag-iimbestiga na raw para matukoy kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Hopefully makakuha sila sa mga angle sa aton sining CCTV camera. Kung masinara pala kita nga mga kautoran nga prior sang matabog ang inorging bilin nila atong bata mahagilap sa aton sining CCTV camera. Ginagamot na ngayon ang sanggol at posibleng i-turn over sa DSWD sa oras na makalabas ng ospital. Puro kagat naman ang insekto at sunog ang balat ng isa pang inabandonang bagong silang na sanggol na natagpuan sa Angeles, Pampanga. Natagpuan ang babaeng sanggol sa madamong lugar sa Barangay Pampang. Iniobserbahan siya sa ospital. Isang fetus na tinatayang nasa 24 weeks old naman ang natagpuan sa loob ng isang septic tank service na kumuha ng laman ng mga portalet sa Mandawi City. Ayon sa kawani ng septage provider, nagmulang fetus sa loob ng isang portalet na nasa CICC compound. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung sino ang ina ng fetus at ang nagtapon nito. Ang gagawin pa man ang investigation, amo na sa ikon kung unsa jud reason na ay bata dito sa portalet. Pero most likely sir, taga dire. Ana, kanam siya sa CR o sa portalet. Ay possibility nga dire. Sa Lagonoy, Camarines Sur naman, isang sanggol rin ang natagpuang wala ng buhay sa isang irrigation canal. Ang Lagonoy MPS nakikipag-ugnayan na raw sa mga barangay roon para matukoy ang ina nito. Kadagos mo nag-investigation sir, tiga-arap po talaga kung isa ito may kagibo. Lalong-lalo kung isa ina, So ang ginibo po ng PNP, nagduman po sa barangay, and tiga-arap po so record kang may mga bados, at nangaki na babae. Agad namang inilibing ang sanggol. Sa datos ng DSWD, higit 100 kabataan ang inabandona sa Pilipinas mula Enero hanggang Oktubre 2022. 10 rito ang sanggol. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, ang inyong saksi.